20 low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility ang binabantayan po ng Pag-asa dahil baka ito'y magsanib puwersa at maging isang malaking bagyo. Huling namataan po ang isang LPA sa layong 385 kilometers silangan po ng Kalayan sa Cagayan habang ang isa ho naman ay mas malayo na nasa silangang bahagi po ng Central Luzon. Ayon po sa forecast ng Pag-asa, pareho silang posibleng maging bagyo sa susunod na 24 oras. Hindi rin po sinasantabi ng Pag-asa ang posibilidad na magsanib puwersa ang dalawang LPA at makabuo nga na mas malaking bagyo. Bukod sa LPA, patuloy po maghahatid ng mga pag-ulan ang habagat sa Metro Manila kung saan po ngayon nasa ilalim na ito ng Red Rainfall Warning Category. Plano namang mas busisiin ni Senator Ping Lacson ang isusumiting national budget para sa susunod na taon. Nakatakdang isumite ng Budget Department ang panukalang pondo para sa taong 2026 kapag nagbukas na ang 20th Congress. Pero ayon kay Lacson, marami munang dapat ipaliwanag ang ilang ahensya kung paano ginastos ang pondo ngayong taon. Sa pagsasaliksik daw kasi ng tanggapan ng senador, may ilang questionableng alokasyon sa budget ang nakalusot. Gaya ng isang maliit na bayan at barangay na nakatanggap umano ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control project. Merong isang maliit na bayan, ano mo yung kanyang flood control o irrigation o kung ano man, 10 billion pesos. At isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos. Ito yung sa 2025 budget. Sa committee hearing, tatanungin ko yung concerned agencies o sa yung sponsor ng budget, paano ginastos ito? Paano gagastusin ng bayan na merong 10,000 population, yung 10 billion pesos? Sino naglagay nito? Yan po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Yung daw palang barangay ay nasa Mindoro. Sabi ni Senator Ping. Sino bang taga-ano? Oo. Ang tanong nga, sino nag-park? Sino ang naglagay doon? Kinustyon po naman ng isang election lawyer ang pagbibitiw sa pwesto ng 3 nominees ng Tingog Party List. Matatandaan pong muling mauupo bilang ikatlong kinatawan ng partido ang Mrs. ni House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez matapos pong magbitiw ang 3 pang nominees ng Tingog Party List. Pero para kay Attorney Romulo Macalintal, dapat magkaroon ng investigasyon ang COMELEC tungkol sa isyong ito. Dapat daw kasing panagutin ang Tingog Party List kung mapapatunayan nga pong nagbitiw ang ibang nominado dahil nga sa hindi qualified. Dagdag pa ni Macalintal, dapat ay bantayan ang issue para hindi na maulit pat gagayahin na naman. Lalo pat posibleng magamit daw ang pagpapalit ng kinatawan sa party list para nga mas humaba ang termino ng mga nakaupo ng kongresista. Kung dapat talagang matuloy yan, magkaroon tayo ng guidelines na magiging batayan natin o gabay para yung mga bagay na yan ay hindi na maulit. Wala man ako makitang delikado. No? Kasi kung talagang makakaupo yan, ang ibig sabihin ay pinapayagan yan. Pero yung tulad natin sinasabi, hindi na matatapos ang term of office ng isang nais kumandidato bilang isang congressman. At dapat yan ay hindi pinapayagan. Yan po ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Balita naman sa Metro Manila. Higit 7,000 pamilya na ang inilikas dahil sa baha sa Quezon City, kabilang sa binaha ang Commonwealth Avenue. Walang dumadaang sasakyan dahil sa abot tuhod na baha. May ilang malalaking sasakyan na naglakas loob na lusungin ito. Ang ilang motorsiklo naman na sumubok, tumirik sa gitna ng baha. Pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter. Stranded din ang ilang estudyante ng West Fairview High School. Sa intersection ng Barangay Santo Domingo at Maria Clara Street, nag-deploy na rin ang rescue boats para naman sa mga magre-rescue ng mga apektadong residente. Sa ilang pang mga tampok na balita, nalubog din po naman ang ilang bahagi po ng lungsod ng Maynila. Kabilang diyan ang kabahaan po ng Espanya as usual at meron po mga ilang motor na hindi na nga po kinaya yung taas ng baha. Hirap din po ang paglusong ng mga estudyante sa Taft Avenue. Dismayado raw po sila sa late na suspension po ng klase. Ipinag-utos po naman ni Manila Mayor Isko Moreno na ayusin po ang drainage system at alamin ang sanhi
ng palagiang pagbabaha sa Taft Avenue. Kasabay niyan ay ginagawa po ang declogging operation sa harapan po ng Philippine General Hospital para nga maibsan at humupa po ang baha sa kalsada. Umabot sa third alarm ang Marikina River dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat. Nagpatupad na ng puwersahang pagpapalikas ang pamahalaan. Nasa 36 na evacuation sites ang binuksan sa lungsod. Ang Marikina ang catch basin ng mga tubig galing sa kabundukan sa Rizal.